Hey guys! Ito po si Divine Tarot 888 para sa inyong Tagalog General Tarot Reading sa Love and Career. Mensahe ngayong araw na to. Hindi po ito para sa lahat. Konti lang po ang makaka-resonate dahil napaka-specific po ng message. And this is a general reading. So, diretso na tayo sa reading. May mga cards na ako napili kanina. We have 4 of Cups. Okay, kung sino man tong nasagap natin, hindi ka masaya sa sitwasyon mo ngayon. Kung anong merong ino-offer sa'yo, parang nag-ambisyon ka or naghahangad ka. Kasi wala namang masamang mangarap eh. Naghahangad ka ng something more, something bigger, better. Dahil alam mo na yun ang deserve mo, yun ang value mo. So, kung nasa isang work situation or environment ka na feeling mo ay hindi mo namimit yung full potential mo, nakikita ko sa'yo na nagiging strong ka ngayon at you want to achieve kung ano yung deserve mo talaga. You are being very practical at mahaba din ang pasensya mo. Yung iba nga sa inyo naiinip na. Okay? So, malakas ang water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Merong energy ng Cancer, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Although this can be any sign. Okay? And then, next card mo is the Chariot. So, binabalanse mo. Kahit hindi ka natutuwa, hindi natutuwa. Pero kaya mo namang balanse. Nakikita ko you are strong. May mga stars ka dito. And, with the 7 of Wands, patuloy ka lang pero alam mo sa sarili mo kung ano yung kaya mong ma-achieve. Defensive ka din dito eh. So, I feel like there's attack against you. Merong something na hindi mo gusto na nasabi against you. Okay, with the 3 of Wands. Sabi naman dito, parang medyo napaparanoid ka lang. Kasi may tinitingnan ka dito at may hinihintay ka eh. Nare-ready mo yung sarili mo. It's like you're waiting for your ships to arrive. Hinihintay mo para makausad ka, para magkaroon ng mga changes, pagbabago, at magawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Actually, may plano ka na. Okay? So, nakikita ko dito, meron ka na lang talagang hinihintay na go signal na pag dumating tong isang bagay na to, gora ka na agad. Okay? So, comment kayo dyan kung sino tong nakaka-resonate so far. Kayo ay nakaka-relate para po mapanood nyo pang susunod na mga messages o videos. So, tingnan pa natin ang mga messages. Sa dulo, dito si 10 of Cups. This is your ultimate happiness. Something about family. So, siguro, merong something connected sa family. Although yung kanina nasabi ko about work, ngayon merong about family dito na merong deal or kasunduan kasi hindi ka masaya kung nasaan ka ngayon. Kaya ka nakikipag-deal na, o sige, usap tayo, ganito yung gusto kong mangyari, ganito yung gusto kong gawin, ganito yung offer ko sa'yo. So, mukhang kailangan mong gawin to or nagawa mo na to. At itong blessing na to ay it will make your life easier. Ito yung ultimate happiness mo. So, also nakikita ko dito, pag nangyari to, yun ang gagaan yung buhay mo. Kasi may hinihintay ka dito eh. May gusto kang gawin, may gusto kang ma-achieve na bagay. Pero, may mga kailangan ka pang ayusin. Ayan. And I feel like good news is on the horizon para sa'yo. Malakas ang confidence mo sa sarili mo. Okay, merong ending dito with the 10 of Swords. Okay. You are hurt and injured. Okay. Bakit? Anong nangyari? Nakikita ko dito, natututo ka ng mga lessons mo eh. May mga ka-deal ka na hindi sang-ayon sa'yo or ayaw sa'yo ng taong yon or mga taong yon. At ikaw ngayon, nakikita ko dito na sinasabi mo na, kung ayaw sa akin itong taong to or mga taong to, o kung may sinasabi sila against me, then I will protect myself, I will save myself,
Kaya ka din hindi masaya. Yung iba sa inyo guys, merong nagmamarites, nagchichismis. Kahit hindi ka gusto nitong taong to or nitong mga taong to, walang makakapigil sa'yo. Yan ang sinasabi dito guys. Walang makakapigil sa'yo. Ayan. Ano sa confidence mo? So, okay. What's coming towards you? The moon. And 6 of Pentacles sa bottom of the deck. One more. 5 of Cups. Merong lungkot at panghihinayang connected dito sa taong tinutulungan mo. Okay. Yung iba sa inyo guys, may kadil kayong taong narcissistic. So, you have to establish boundaries. You have to set boundaries. Kasi, yung potential mo, hindi mo namimit yung full potential mo. Tingnan mo, nakayupo ka dito. Ayan, kung sino man tong nasagap natin. At yan nga din yung kadil mo dito na hindi niya nauunawaan yung value mo. Tinatry ka niyang kontrolin and manipulate. So, it's like your angels are showing you kung anong nangyayari sa'yo ngayon. Baka kasi hindi ka aware na itong taong tinutulungan mo, pwede yan energetically kasi andito yung the moon. So, hindi mo alam na may kinukuha sa'yo itong taong to energetically. And you have to protect yourself. You have to set boundaries. At yan na nga yung ginagawa mo dito. Nagiging wise ka ngayon Priority mo na yung makakabuti sa'yo, yung well-being mo, yung sarili mo. 4 of Wands sa bottom of the deck. Okay, someone, alam mo may nakita ko dito, taong obsessed sa'yo at ayaw kang bitawan. So, nakarelasyon mo to. Okay, yung iba, ikinasal, may commitment, and then, nagkaroon kayo ng problem, financial, pwedeng nag-break up kayo, at itong taong to ngayon, gusto niyang ipilit na hindi pa kayo tapos, may pag-asa pa, yan yung naririnig ko, at meron siyang gagawing effort, ayan, Queen of Rods, may gagawin siyang effort para makumbinsi ka niya na siya yung nararapat para sa'yo. Okay, baka may kang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo, Libra energy, although this can be any sign. Meron ding energy ng Cancer. Ang daming energy ng Cancer na lumabas dito sa readings. So, gusto niya i-prove sa'yo na okay pa tayo. May nakita akong possibility na magkikita o mag-uusap kayo nitong taong to at iko-comfort mo siya or iko-comfort ka niya. Ayun, kita mo nagaya ka pa, no? Parang sinasabi niya dito na kailangan ka niya. Tapos ikaw sinasabi mo na huwag ka nang malungkot, huwag ka nang magtampo. Sugatan tong taong to. This is someone na gusto mag-apologize sa'yo sa mga nagawa niya. Kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya nakaka-move on. Lalo na at nagkaroon na ng ending dito, nakikita ko kasi na mukhang tinapos mo nga at pinili mo yung sarili mo. At kung kailan pinili mo ang sarili mo, lalo kang naging masaya, naging positibo yung energy mo. Nagbukas yung mga pintuan para magkaroon ka ng mga bagong connections na makakabuti para sa'yo. Nakikita ko din, meron ka ng bagong gustong i-pursue ngayon. Samantala, itong taong kadil mo is namimiss ka lang niya talaga. Actually, sobrang lungkot yung nakikita ko dito na hindi akalain na mangyayari kung ano man ang mga nangyari. And nagsisisi na hindi niya binigay sa'yo yung best niya. I'm hearing breadcrumbs lang. Barya lang sa umaga. Barya lang sa umaga. Baka driver itong kadil mo. Ayan. Baka mag-resonate, baka hindi. Okay? Specific kasi yung nakita kong energy dito. Pero, yun na nga, katiting lang yung nabigay niya sa'yo at andun yung pagsisisi kasi nawala ng tuluyan.
So, kumbaga, binibigyan ka niya ng sobrang konti lang. Pwede yan pera, atensyon, panahon, pagkain. May pagkain talaga. Ayan. So, konti lang talaga kung ano man tong binibigay niya sa'yo. Pagmamahal, yun. Yun yung pinakamasakit. Kasi konting pagmamahal lang pala ang ibinigay. Tapos ngayon, sinasabi niya dito na tanggapin mo na daw siya ulit. Kasi yung konting binibigay niya sa'yo, nawala na ng tuluyan nung nagkaroon ng ending sa inyo. Naghiwalay kayo or iniwanan mo siya. Kung ano man ang nangyari dito, natauhan tong taong to eh. May separation dito guys. Natauhan siya na nung nawala ka sa eksena, iba yung naramdaman niya. At masakit para sa kanya. Kaya siya dito duguan. Pero this is also someone na sasabihin niya sa'yo, parang ipaparealize niya sa'yo kung ano. Oh, 555 on the screen. Oh my gosh. So, 555, gusto niya ng change, guys. Ito sasabihin niya sa'yo, ano bang value ang meron tayong dalawa sa connection natin, sa relationship natin. At merong pag-uusap dito. Very, very straightforward siya sa mga sasabihin niya or sinasabi niya, okay. This is someone na paninindigan niya talaga kung ano man yung dahilan na ibibigay niya sa'yo, ipaglalaban niya. Sasabihin niya sa'yo na ito yung dahilan ko kung bakit ganito yung ginawa ko, ganyan. Oh, okay. Nag-cheat siya sa'yo. May other party involved. Okay, pero mukhang hindi na ngayon. Okay, take it out, resonance, hindi naman sa lahat. Okay? Yung iba, meron pa rin. Yung iba naman, hindi na. Okay. So, dalawang scenario kasi yung lumabas eh. Meron din naman dito guys na pabalik-balik. Ayan. Kaya pala. Kaya dalawang scenario, tsaka meron pabalik-balik na iiwan niya, tapos babalikan niya. Yan yung third party niya. Okay? Yan yung sinasabi dito eh. So, siguro, I don't know ha, bakit parang sinungaling yung nakikita ko dito. Kasi ito yung sinasabi niya eh. Pero iba yung pinapakita sa akin dito. So, mukhang sinungaling itong taong to. At pinapakita sa'yo to para maging clear sa'yo. Okay, para hindi ka, ayan guys, and I'm hearing also gusto niya ng intimate connection with you. Very lustful. Ayan, ewan ko na lang. Parang may intention siya na pag may nangyari sa inyo or nakuha niya yung loob mo, hindi mo na siya iiwan. Ganun yung pakiramdam niya. Or gusto lang niya magkaroon ng reconnection sa inyo. Tapos, babalik na naman siya. Kasi pabalik-balik yung nakikita ko. Pabalik-balik siya dun sa taong kadil niya. At meron din dito guys na the moment na nakuha na niya kung anong kailangan niya sa'yo, bibitaw siya ulit. Ayan. Ayan ang sabi dito eh. Sad to say. Okay. And then we have Queen of Cups. Oh! Okay. Well, una sa lahat, sinasabi dito, mahal ka nitong taong to. And also, nakikita ko yung energy mo na hindi ka niya mauuto kasi marami kang ibang options at ayaw mong magsayang ng oras. So, Knight of Rods. Parang, grabe. Ang nakikita ko dito guys, magbibigay ka ng chance sa taong to, pero hindi para maging ayan no, Seven of Swords. Kasi nga inuuna mo na yung sarili mo eh. Hindi para lokohin niya. Kasi mukhang malala yung nangyari dito. Malala yung nangyari. Kaya sinasabi mo dito ngayon na babalik ako, hindi para lokohin mo. Nakakaloka siya. So, I'm seeing you setting boundaries na kung gusto mo mangyari to, ito yung magiging rules or standards and pinag-aaralan eh. May nakita ko dito na pinag-aaralan yung ano ba dapat, paano ba dapat, ano yung mga rules sa isang relationship. You are a divine feminine.
You need to protect your life. You are a blessing. So, di ka pwedeng basta-basta na lang pumasok sa isang koneksyon ng hindi mo naayos or alam mo yon. Kasi si Queen of Cups, ayan, yung energy mo kasi dito, so nakikita ko, you have everything that someone can give for a healthy and loving relationship. Yeah, this is the Divine Feminine. The Hanged Man. Okay. So, tinitingnan mo sa ibang angulo at binabalanse mo. Parang, ina-acknowledge mo dito na kailangan may compromise, kailangan balance. Okay, we have High Priestess and the Ace of Rods. So, you are very wise, pero hindi mo na kailangan sabihin yun. Okay, grabe. Meron dito energy ni Pisces, merong Leo, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. Although this can be any sign naman, guys. Lahat naman nandito. Kanina merong Sagittarius, merong Air sign, Gemini, Libra, Aquarius. So, alam mo, may pagbabago dito. Napakalaki ng potential. Yung nga lang nakikita ko din at the same time, may mga doubts. Pero yung doubt na yon, konti lang. Konti lang yung doubt. Ayan, kung sino to nasagap natin ngayon. Nag-iiba din kasi yung energy, guys eh. So, pwede din to na habang umuusad yung situation, nag-iiba yung energy. And, yung doubt na yan, maaalis yan pag nagkaroon ng open communication, transparency, honesty, at balance. Okay? Mukhang pinapakita sa'yo yung solusyon. Kaya, ganito yung reading natin ngayon. Pinapakita sa'yo, ito yung solusyon, ito yung dapat gawin. Kasi may mga bagay na malabo. So, kailangan magkaroon ng clarity, transparency, openness. Ayan, guys. So, nga pala, paki-like po. Kung kilala niyo na po ako, mag-comment kayo. Kung hindi pa, okay lang, mag-comment pa rin kayo para ma-acknowledge niyo na kailangan niyo ng gabay or ng guidance para masagap natin ang kwento ng buhay niyo at magabayan kayo. Kung hindi naman po kayo interesado, huwag niyo na pong panoorin. Mamaya may announcement ako after ng reading para sa mga nakaka-resonate or para dun sa mga manonood hanggang sa dulo. So, tingnan natin, guys. Ano pa bang mga energies connected dito sa ating reading today. Star! Wow, your hope and optimism are a powerful love magnet for you right now. Oh, wow! You are a love magnet. So, grabe. Kahit anong gawin mo dito, talagang na-attract mo yung love. Yan yung nakikita ko. Kung sino man to, ayan, comment kayo dyan. Celebrate. Today, celebrate the love you share with those who matter most. Okay, may nakita kong magdi-date, magsi-celebrate, magpa-party. Okay, ano pa? Sparks! Keep the sparks flying, surprise each other with gestures of love. Wow! This is so nice. So, sparks. Ayan guys, kasi it keeps the love alive pag merong sparks. Pag kayo ay nagdi-date, alam mo yon, there is romance. Oh, I love it. True love. A deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Wow, guys. So, it's moving towards a positive direction. Kung ano man tong mga malabo na nangyari dito. Ngayon, nakikita ko, may healing. Okay. So, tingnan natin ano ba ang ganap dito? Oh, wow! May pa-heart! Okay, I love this. Wow! Merong angel na may hawak na susi. So, definitely, this is a successful connection that you are attracting right now. 30 lilies. Okay. Ayan, guys. So, wala akong masabi. House. Okay. Solid foundation, stability, garden. Oh, wow. Okay. So, ipagpatuloy nyo yan yung mga positive na kung ano man tong ginagawa nyo para magkaroon ng
positivity dito sa connection na to at kung sino man tong nasagap natin. Ano ba ang mga gustong sabihin itong taong kadil mo? Tingnan natin. Anong gustong sabihin? Oh, bakit ganon? I hate you. Tingnan natin ha. Baka energy ng iba to. Okay. We have a deep level of connection. I long to be with you. You are irreplaceable. Baka nag-away kayo, no? Being near you is intoxicating. Alam ko na kung bakit. Kasi this is a strong attraction, strong energy. Yeah, 'di ba? You are strong. Pero meron din kasi dito, guys, na nag-away kayo eh. So kaya 'yan lumalabas dito. Yung iba siguro on the process. Pero nagkakaroon siya ng realization na hindi kanya pwedeng palitan. Ito yung person na hanap man ng hanap ng maipapalit sa'yo, pero natatauhan siya na so far, wala pang papalit sa'yo. Iba ka. Ayan, iba ka. You are strong. Keep going. Grabe. You give me strength. Okay, what else? Meron pa ba? We have to unite. I will do everything I can. Oh, I love you unconditionally. Oh my gosh. Ayan. So, ayan. I am sorry sa bottom of the deck. See, di ba? Magsasorry sa'yo itong taong to. Okay. So, may mga problems eh. Ayan oh. Lumabas tong isang to. Rats. Pero, yung pagmamahal sa'yo nitong taong to ay tunay naman. Alam mo guys, walang perfect na relationship. Yan yung nakikita ko dito. You are going through some challenges and test. Dog. Okay. Rat, dog, stork. Okay. It's going towards a positive direction as long as you work on it. Kasi pag hahayaan mo lang, ayoko kasing sabihin yan. Kasi meron kang minamanifest dito sa nakikita ko eh. Pero, ito yung mensahe para sa'yo na kung gusto mo maayos itong connection na to, then there has to be transparency, openness, effort. Merong stork dito nakikita ko na meron talagang effort na ginagawa or gagawin. At openness sa feelings, sa situation, ano bang situation ang kadil nyo, bakit ganito yung nangyayari, bakit ganyan, pag-uusap. Okay? Kasi there is love. At least sa part nitong taong to, masasabi niya na mahal ka niya at unconditional yung pagmamahal niya sa'yo. So, okay. Alisin ko lang to guys ha, kasi kukuha pa ako ng bagong messages. Ayan. So, naalis na natin yung cards. Kasi kukuha ako ng ayan, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Commitment. Oh my gosh, things are getting serious. Guardian, a lost loved one watches over you. Okay. So, tumalon at nag-reverse tong isang to. Someone else, someone is in the middle. Someone is trying to sabotage this. O yan, lumipad. Open up your heart. It will help you attract more love. Give it time. Everything in divine timing. Let things flow. Okay. Naging issue kasi dito yung someone else na ito. Pero, sinasabi dito, buksan mo ang puso mo. Kasi, nagsara kasi yung puso mo dahil dito sa someone else na to. Ngayon, bubuksan mo yung puso mo, pero huwag kang magmamadali kasi kailangan ng time. Everything in divine timing, let things flow. Ayan guys, 111 on the screen now. So, napaka-straightforward ng message. We have manifest sa bottom of the deck. Tell the universe exactly what you want. Okay. So, tingnan natin anong mga mensahe galing sa angels mo. Wait lang guys. Sana yung cards?
Alright. "999 release." Nga pala, it's new moon right now. It's time for releasing. Actually, bukas talaga yung pinaka-new moon. So, yan din yung nasagap natin dito. Endings are new beginnings in disguise. An ending symbolizes the closure of one door and the opening of another. The whisper is reminding you to release and allow. It is in the release where the magic happens. Affirmation. Oh, okay. Ito na. So, ito na nga. Dahil you are releasing yung mga hindi magandang nangyayari and you are allowing things to unfold, nagkakaroon ng magical na bagong simula. Nagbubukas ang pintuan. So, ito yung affirmation. I-comment nyo dyan to claim this beautiful energy. Comment 999. Claim 999. Comment, I release what no longer serves me. Doors open for me where others have closed, bringing transformation to my mind, body, and soul. So, i-comment nyo dyan, doors open for me where others have closed. Okay, isa pa. Isa pang mensahe. Preparation 143. Life is filled with phases. The whisper is telling you to prepare for the unexpected and allow change to pass through with a sense of peace. Financial and creative changes are upon you. Affirmation, my dreams and desires are coming to fruition, bringing change that I welcome with an open heart and open mind. Okay. Don't hate, meditate. Thank you, angels, for guiding me to love through meditation. So, kung may mga strong na emosyon, kagaya nitong hate, huwag daw mag-hate, mag-meditate na lang daw. Kasi through meditation, marirelease mo yan eh. So, this is all about releasing. Ayan. Okay, anything else galing sa mga angels mo? Synchronicity, thank you angels. I trust your well-timed guidance and signs. Siguro nakakapansin ka na may mga synchronicity galing yan sa mga angel mo. It is something na hindi nakakatakot kasi normal yan na may mga synchronicity para ma-feel mo na andyan yung mga angels mo, ginaguide ka, at tama naman yung landas mo. Okay, unless na lang kung yung sign mismo ay nagsasabi na hindi tama yung landas mo. And I feel like may message din doon na binabalanse mo eh. What is good and what is not. So, kailangan mong balansehin. Kasi symbol ng yin-yang to. Ayan. This is also energy of the masculine and the feminine na binabalanse. 1, 2, 3 angel numbers on the screen. Ayan. So, advice at mensahe from the universe. Tingnan natin. Ay, nalaglag. Sandali. Okay, wait lang. Mag-shuffle tayo. Anong mensahe galing sa universe? When I lean on the faith of the universe, peace becomes real. So, magtiwala daw, have faith daw, para magkakaroon ka ng peace. Okay. Isa pa. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. Ayan. So, yung energy mo, yan din yung buhay mo. Kung saan mo nilalaan yung focus mo, yan din yung namamanifest mo. Kaya, be intentional sa ginagawa mo. Kung sa trabaho mo ba yan, or sa anong aspeto ng buhay mo yan. Okay? Kasi namamanifest mo. Enjoyment, striving and pushing makes life into endless hard work. The more you're inviting love to take over, the more enjoyment comes. Allow me to enjoy this life, dear Lord. So, i-enjoy mo lang daw yung buhay. Kasi pag ini-enjoy mo, the more pala na in-invite mo daw yung love, yung positivity, the more din na i-enjoy mo yung buhay mo at hindi ka napipressure. Kasi mukhang meron ding nagpe-pressure sa'yo. Okay? Pero wag mong pansinin kung sino man yan o kung ano man yan, sitwasyon ba yan. Surrender, let it go, release. Kasi the more daw na, ayun na nga, merong love,
the more din na i-enjoy mo yung buhay mo. So, i-comment mo to claim this energy. Allow me to enjoy this life, dear Lord. Ang ganda din ng card, oh. Okay, isa pang mensahe for you. True love, your wholeness and safety lie within, not from a partner, but this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. Hindi mo kailangan ng isang tao para magkaroon ng true love sa buhay mo. Ang kailangan mo ay ang sarili mo. At hindi mo kailangan gamitin. Kasi meron dito stop using others. So, you are using someone else. Ginagamit mo yung tao para maging masaya ka, maging maganda yung buhay. Sinasabi dito, mali pala yun. Ayan, kung hindi mo pa alam. Hindi, sa totoo lang guys, maraming nakakaranas nito. Kailangan, you have to stand on your own 2 feet. Huwag mong iasa sa partner mo or sa kung sinong tao man yan. Huwag mong iasa sa kanya yung saya mo or yung happiness or yung buong buhay mo. Okay? To claim this beautiful energy, ang cute din ang card, I love it. I-comment nyo dyan, let me stand on my own feet, dear Lord, and know true love. Ayan, i-comment nyo dyan, guys. I love it for you. And comment, claim true love. And yung true love na yan ang sisimula sa iyong sarili. Ang cute ng card. Okay, guys, that's all for our love reading today. Thank you. Please like, comment, subscribe, hit the notification bell. For the short announcement, meron po tayong private reading. May bayad po yun kasi ikaw mismo yung i-reading. Ngayon lang po ako magbibigay ng discount after many years. Kasi gusto ko pong mag-share sa inyo. Kaya binigyan ko kayo ng discount for the private reading. Paano i-avail yung private reading? I-message nyo ako. Meron akong Viber tsaka WhatsApp. So, pwede kayong mag-message sa dalawang yan. Anong number? Nasa description box. I-click nyo dyan. So, dyan kayo mag-reach out sa akin para sa mga gusto mag-avail ng ating private reading na ngayon ay mayroong discounted price. Kasi, yung rates kasi ng private reading ko mababa na kaya naka-fix yung rate ko. So, mababa na yun. Pero ngayon, bibigyan pa kita ng discount. That's all. Thank you. Have a good day and God bless everyone. Bye!